Nako, wala raw ho plano na sumuko. Ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman. Ito yung sa gitna ho ng mga napaulat, di umano, at usap-usapan na mukhang i-disqualify ho siya, no? Sa Judicial and Bar Council dahil sa meron po siya nakapending ng nakaso mismo sa ombudsman. Pero meron ho siyang sinabi na tuloy-tuloy daw ho at kanyang sisikapin na makuha yung kanyang pangarap bilang ombudsman. Alam niyo ho, sa aking pananaw lang naman ho ito, mga kababayan, mukhang ako, at hindi ko kini-question no, yung sabihin natin, yung kredibilidad at katalinuhan ni Secretary Boying Rimulya. Pero sa akin hong pananaw ho ito, mga kababayan, hindi po dapat na kunin ang isang kalihim ng DOJ at naging politiko. Yan po yung naging kongresista para maging ombudsman. At siguro isang sentiment natin ho, mga kababayan, yung kanyang katalinuhan, wala akong problema ho ron at kaalaman sa batas. Pero alam nyo, kapag ikaw ay naging politiko, naku, marami kang, lalo na congressman ho siya. Marami siyang kaibigang congressman. Paano pag may mga kaso na isasampa sa isang congressman na dati niyang kasamahan sa Kongreso at kaibigan niya? So paano ho ito? Talagang napakahirap po, di po ba? Kayo sa ating mga viewers, sa ating mga suki at nanood ngayon dito po sa ating channel, kayo ho ba ay pabor na mahirang na ombudsman? Ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya o Crispin Boying Rimulya. Kasi ako ho, meron akong reserbasyon. At ako parang isang pangkaraniwang mamayan o taxpayer, mga kababayan, ay hindi pabor. Kasi politiko ho siya. Siyempre, kung politiko ka, marami kang kilala at kaibigan ng politiko. Maraming politiko. Pwedeng makasuhan po sa ombudsman. So, mahirap po at kahit sabihin mong hindi pinapaboran yan, pero kaibigan mo, hindi, di ba? Hindi may alis yung mga kaisipan. Pero ito may huli pong pahayag, ito pong si yung kampo po ni Secretary Rimulya na hindi raw po siya susuko at tuloy-tuloy ho yung kanyang pangarap para matupad na maging ombudsman. Ito ho, Sumusuko si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa kanyang aplikasyon para sa posisyon sa ombudsman. Ito ang kanyang binigyang diin kasunod ng mga lumabas na balita kahapon na dinisqualify umano siya ng Judicial and Bar Council. Una na rin pinabulaanan ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting ang ulat. Ayon kay Attorney Ting, hindi pa nagsisimula ang proseso ng JBC at wala pang nailalathalang official list ng mga aplikante para sa nasabing posisyon. July 27, 2025 nang magtapos ang termino ni Ombudsman Samuel Martires. Hindi sumusuko si Justice Secretary Jesus. Ayun okay. Inulit ko lang ho yung pisa, naputol kasi kanina. So, hindi raw po sumusuko ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya para maging ombudsman. At bagamat kasi yan po chismis lamang na siya po na-disqualify at tinanggal na yung pangalan sa listahan ng JBC. So yung Judicial and Bar Council na kung saan sila po ang talagang susuri, sisipat para maging ombudsman dito po sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kasi alam niyo ang ombudsman, tanod bayan tawag ho dyan dati. Anong tagabantay ho sa mga magnanakaw sa gobyerno. Pero alam niyo mga kababayan, hindi ko siya minamaliit, pero mahirap po ang ang kinuha na ombudsman ay politiko na ko. Delikado, baka magka-leche-leche ang ating gobyerno, lalo na ho, mga kababayan. At ang pinakamainam ho na italaga ho dito, at kung talagang seryoso po si Pangulong Marcos Jr., kasi may binabanggit po siya sa mga nakaraan na yung mga sinasabing di umano na tiwali na opisyal ng gobyerno na sinasabing nagbulsa dito po sa bilyon-bilyong pisong flood control project, kahit na raw po kanyang kaalyado ay hindi niya raw po sisinuhin at siguradong paparusahan. Sana nga po totoo. At kung talagang seryoso si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sinabi at talagang yung kanyang kampanya laban po sa corruption,
nako, talagang dapat maging tama na yung maging desisyon sa pagkuha ng ombudsman. Wag ho si Secretary Boying Remulla. Bakit to politiko nga ho, mga kabayan? Uulitin ko politiko ho kasi hindi po maiwasan marami po siyang kaibigan na congressman. At iba pa mga opisyal ng gobyerno. Siyempre, ngayon po yung nasa ehekutibo. Paano ho yan kung kakasuhan sa ombudsman? So ano magiging trato? Di ba nung kalihim nga ho siya, pagkaupo, di ba may nangyari sa kanyang anak? Na di umano, inahulihan ng droga, no? Di ba? Pero naabsuelto, yung mga gano'n, yung mga ganong aligasyon at ibinabato sa kanya, pero sabi ho, wala raw siyang kinalaman, pero dumaan po sa kanyang departamento yung kaso. So, yun po. Yun ho, mga kababayan, ang mahirap. Ako, aking pananaw ho rito, pinakamas maganda, kuhaw tayo, Mr. President. Pumili ka, yung talagang maganda, yung kalalabas lang po ng Supreme Court o kung ano man na korte sa Hudikatura o Sandigan Bayan man o kung ano man, yung kalalabas lang ho. Kasi alam nyo, halimbawa, Supreme Court, ikaw ay justice ng Supreme Court. Habang ikaw ay nasa pwesto, talagang limitado ang iyong ang pagkilos Alam nyo ho, napakahirap po ang buhay. May mga nakakakwentuhan ako na mga justice at 'di ba talagang ang sabi ho nila, yung bawat kilos ho nila talagang bilang na bilang at napakahirap. Halimbawa sa restaurant, kailangan mo munang tingnan baka may mga politiko roon na kumakain din. Kasi baka biglang batiin ka ng politiko, wala ka namang isnabin mo, tapos mapitikan ka, malitratuhan kayo. Tapos kapag nagkaroon ng kaso ang politikong yon, nako, wala na, intrigahin ng justice. So kawawa ho mga kababayan, di po ba? At kaya ganun talaga yung karamihan po sa mga justice, lalo na po sa Supreme Court, medyo mailap po yan sa tao. Talagang maingat ho at dinumero ang kanilang pagkilos. So ito ho pinakamaganda kasi halimbawa, kung ang kariretiro lang ho na halimbawa ng justice na justice ng Korte Suprema, pag karetiro ho niyan tapos gagawin yung ombudsman, ako napakaganda ho niyan. Tapos siyempre wala hong pwedeng kumausap po diyan na congressman, 'di ba? Wala ho siyang kilala ron na personal So talagang magiging magiging piring yung kanyang mga mata at 'di ba? Wala ho siyang pwedeng kilingan dahil hindi niya naman makadikit Pero kung halimbawa kung si Secretary Remulla nakasama niya sa Congress at nakasama sa gabinete, iba pa mga opisyal ng gobyerno, wala na. Todas na. Kahit sabihin mo na hindi, ako didesisyonan ko yan base sa kaso. Pero nakasama mo alam niyo naman mga Pilipino, mga kababayan, di po ba? May mga kamag-anak lang kung kakilala, uy, may kaibigan ka ba niyan? Halimbawa, mayroong pupunta na isang ahensya ng gobyerno. O halimbawa, driver's license, magkaparin, uy, parin patulungan mo naman ako paasistihan mo ako. Samantalang napakadali na, di ba? Ang kumuha ng lisensya. Di ba? Lahat ng mga transaksyon, kahit na man, yung parang ayaw lang pumila o maabala ng kaunti, tapos may kakilala, uy, paayos mo naman to, di ba? Ganyan yung mga nakaugalian ng mga Pilipino. Paano yung halimbawa? Partner, nakasama mo ito sa Congress may kaso dyan. Baka pwede namang ayusin yan. Di ba? Mga ganun So, hindi mo maiwasan na baka pag-isipan mo ng ganyan. So, yun lang binabagit lang natin. So, pero, ang sabi ni Secretary Remulla, wala, hindi raw siya susuko. At tuloy-tuloy raw po yung kanyang yung kanyang ambisyon at na makamtan yung pagiging ombudsman. Yun po ang sabi niya. Ang kanyang sabi niya he is not giving up. So tuloy lang At I trust they will do what is right. Considering the ombudsman case is ripe for dismissal, giving yung kanya nakapending na kaso, wala, hinug na raw yung para ma-dismiss. Inuunahan niya na. So, yun mga kababayan. Yun lang naman ang aking pananaw. Kayo sa ating mga viewers, kayo na magbigay kayo ng komentaryo kung pabor ba kayo kay Remulla na siya maging ombudsman. Or,
pabor ho kayo sa akin na sa aking pananaw, mas maganda ho siguro yung kariretiro lang ho ng ano ba, justice po ng Supreme Court para paglabas ho, wala po siyang kilalang congressman, wala po siyang kilalang senador, at wala po siyang kilala na miyembro ng gabinete. Pag nagdesisyon yan, tapos parang yung kay Ombudsman na Samuel Martireso, mga kababayan, di ba? Kariretiro lang yan sa Supreme Court eh. Pagka-retiro niyan, siyempre, alam niyo naman yan, mananahimik lang mga yan, tapos bigla mong gagawin ombudsman, no? Masasama siya sa listahan, di maganda ho. At siyempre, para rin po ito sa bayan, kasi tanod bayan po sila eh. So, mababantayan po yung mga talagang umaabuso at lalo na ho yung mga sobrang magnakaw sa pondo ng bayan. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo po rin kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Ulitin ko, ang issue natin, dapat ho ba na maging ombudsman itong si Remulla? O kayo, pabor ba kayo o hindi? Sige, comment na po. Okay, maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.